Magandang umaga sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Nandito naman po tayo sa ating programang Life's Turning Point. Dito po sa ating segment ng Heart to Heart. Ito na naman po si Pastor Ray na magpapaunawa sa inyo ang napakahalagang paksa. Alam ko po makakatulong sa inyo sa inyong pagharap ng iba't ibang sitwasyon na mahihirap at purihin ang ating Panginoon na meron siyang salita na nagsisilbing gabay at kalakasan natin sa ating pagharap ng lahat ng mga mahihirap na hamon ng buhay. At ipinatitiyak ng ating dakilang Diyos na kapag kasama natin siya, ay lagi tayong nagtatagumpay sa buhay. Ang ating pag-usapan na paksa ngayon ay about rejection affects perception. Yung karanasan natin na tayo po'y matanggihan, ay naapektuhan niya ang ating mga pananaw, ng ating pagtingin sa mga sirkumstansya ng ating buhay. Ito pong rejection na ito ay nararanasan po natin sa isang pagkakataon o kaya sa iba't ibang kaparaanan. Ito po yung kung tayo po'y tinanggihan ng mga tao na ating nakakalubilo. O dili kaya inayawan tayo po ay binasted, o dili kaya ay pinalayas, tinaboy, dahil ayaw sa atin, o dili kaya ay hindi tayo magkasundo. Kaya ito po ay isang karaniwang pangyayari sa buhay ng bawat isa na kung hindi po maganda yung ating attitude, yung ating reaksyon sa mga itong sitwasyon, ay apektado po yung ating mga pananaw. Yung ating pagtingin sa mga tao, sa ating mga sirkumstansya at pati rin sa paligid na ating kinainugan sa buhay. At ito pong rejection na ito ay marami pong kadahilanan. Isa po sa kadahilanan ay yung sinasabi nilang racial discrimination na mayroon pong pagtanggi ng bawat isa kapag siya ay hindi na napapabilang sa kanilang lahi. Na kaya mayroon pong diskriminasyon na ito sa mga iba't ibang lahi sa mundo. Na kapag ikaw ay hindi na napapabilang sa isang mataas na lahi ng tao, ay maaaring ikaw ay tanggihan, ikaw ay itakwil sa kanilang grupo. Ganon din may pagtatanggi ng bawat isa. Kapag sa ating physical appearance na kaya tinatanggihan ng isang tao dahil sa kanyang itsura, na ayaw nila na mapapabilang sa kanilang grupo o kaya inaayawan sila dahil sa physical appearance. Ganon din sa kalagayan natin sa ating lipunan. Kapag dukha tayo, ay maaring tanggihan din tayo ng mga tao dahil wala tayong may bibigay na mga bagay sa kanila. O dili kaya kapag wala tayong pinag-aralan. Isa pa po sa dahilan kung bakit may rejection na nangyayari sa buhay natin ay yung pong hindi magandang background na ating pinagmulan. Halimbawa, ang isang tao na bastardo ay maaari kapag nalaman na siya ay bastardo ay aayawan na mapapabilang sa isang grupo na gusto niyang kabilangan. Isang ex-convict ay nire-reject din. O dili kaya mga tao na meron silang mga nakakahiyang mga nakaraan. Ang isang tao na meron din siyang karamdaman na malubha o ito po ay contagious disease, ay maaring tanggihan din dahil nakakahawa yung kanyang sakit. At kaya, halimbawa, yung sakit na tuberculosis, yung sakit na AIDS, at marami pang ibang mga sakit na ayaw ng tao na makihalubilo sa kanila dahil po sa kanilang nakakahawang karamdaman. Itong mga family conflicts na ito, na nangyayari sa mga pamilya, ay napakahirap na magkasundo. Na kapag may pagkakataon na sila po ay magtagpo, ay mayroon pong rejection ng bawat isa. Itong political conflicts, o dili kaya religious conflicts, mayroon pong hidwaan ng lahat ng mga grupong ito. Napakahirap na magkasundo sila. There will always be a rejection of each other at times that they meet together. Na kaya karaniwan itong mga rejection experiences ng bawat isa. Na maaring ang epekto nito kung hindi po tayo maaring maingat sa ating reaksyon kapag dumarating ito sa ating buhay ay
nadadamage ang ating perception about what life is all about. Na maaring ang tingin na natin sa buhay ay isang buhay na hindi ka aya-aya at maaring maapektuhan din yung ating pananaw sa ating mga pangarap sa buhay. Kaya ang isang rejected na person ay nasasaktan yung kanyang damdamin, offended, humahantong po sa despair o frustration, na ito po'y nalakipan ng galit, o dili kaya ay yung pong self-pity, yung pagkaawa sa sarili. Na kapag dumantong tayo sa pagkaawa sa ating sarili, ay parang tayo po'y natakluban ng langit, ika nga. Napakahirap na tumingin na naman sa isang magandang pananaw sa buhay kapag dumating po tayo sa ganitong kalagayan that we are already pitying ourselves. Dumating tayo sa low self-image na napakahirap na magtiwala pa sa mga tao na nag-reject o mga tao na gusto makahalubilo sa atin. Dahil iniisip natin na baka mangyari na naman itong rejection na ito na nagbibigay sa atin ng mapait na damdamin. Na ayaw na natin mangyari ito. That's the reason why na maraming tao ay gusto nilang mag-isa lang at namimili ng kanilang maging kaibigan because they don't want to be hurt painfully anymore because of the rejection that they had experienced in the past. Kaya napakahirap na yung magtiwala na sa mga tao na dumarating. Na kaya nahirapan na tayo magkaroon pa muli ng mga kaibigan. Narito po ang isang kasaysayan sa banal na kasulatan na maaring siyang maging halimbawa po natin na kapag dumarating itong ganitong kalagayan, ay pwede po tayong makaahon uli at pwede pa tayong sumulong at makapangibabaw sa mga eksperyensyang ganito na tayo po'y tinanggihan, inayawan, pinalayas, itinaboy, tinalikdan o dili kaya binasted tayo. Hindi ibig sabihin na ito po yung katapusan na ng ating mga magaganda at masasayang araw, kundi gawin natin itong tungtungan. Para sa ganun ay lalo pa tayong maging matagumpay sa buhay natin dahil yun din po ang hangarin ng ating Panginoong Diyos. Nang tayo likhain, ang kanyang hangarin ay tayo po ay nangingibabaw. Tayo po'y nagtatagumpay at sumasagana. Narito po ang isang kasaysayan sa Judges chapter 11 from verse 1 to 3. At ito po yung kasaysayan ni Jephthah. At tingnan po ninyo ang kanyang kasaysayan. Now Jephthah, the Gileadite, was a mighty man of valor. But he was the son of a harlot, and Gilead begot Jephthah. Si Jephthah po ay isang anak ng prostitute. Siya ay bastardo. Anak po siya ni Gilead. At si Gilead ay nanganak din ng maraming mga anak sa pamagitan ng kanyang asawa. At nang lumaki po yung kanyang mga anak, itong si Gilead, ang ginawa nila ay pinalayas po itong si Jephthah. Pinalayas nila at sabi nila sa kanya ay wala kang pamana sa tahanan ng aming tatay, si Gilead. For you are the son of another woman, sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. At ang kanyang nanay ay isang prostitute. Kaya yung kanyang background, kung tutuusin po, ay masaklap yung kanyang background being a son of a prostitute. And he is a bastard. Na kaya nung lumaki po itong si Jephthah, ay pinalayas siya at hindi binilang na tagapagmana ng kanyang tatay na si Gilead. So this what happened to Jephthah in verse 3. Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him.